Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang ito sa pagbabasa ng Biblia for the entire year of 2024. At ngayon po ay day 89 ng ating Bible reading at babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 1, 2 at 3. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng live streaming na ito. At paki-like and share po ang live streaming ito or video recording na ito sa inyong mga kamag-anak at mga kaibigan upang malaman din po nila ang salita ng Diyos sa araw na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 1 Samuel chapter 1. Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaki, punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nang galing?" tanong ni David. Tumakas po ako sa kampo ng Israel." Sagot ng lalaki. "Bakit? Ano bang nangyari?" tanong ni David. "Umatras po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan." Sagot ng lalaki. "Paano mo na lamang napatay sina Saul at si Jonathan?" tanong ni David. Isinalaysay ng lalaki ang pangyayari. "Nagkataon pong ako'y nasa bundok ng Gilboa. Nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway sakay ng mga karawahe at kabayo. Noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat. Nang ako'y kanyang makita, tinanong niya kung sino ako. Sinabi ko po na ako'y isang Amalekita. Pinalapit po ako at ang sinabi, 'Hirap na ako sa kalagayang ito. Mabuti pa'y patayin mo na ako.' Lumapit naman po ako at pinatay ko nga siya sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay pa dahil sa kanyang tama. Pagkatapos kinuha ko ang kanyang korona at ang pulseras sa kanyang braso. Ito po't dala ko para sa inyo, Panginoon." Nang marinig ito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan. Gayon din ang ginawa ng kanyang mga kasamahan. Tumangis sila at nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Muling tinanong ni David ang lalaki, "Taga saan ka ba?" "Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalekita," sagot naman ito. Sinabi ni David, "Hindi ka man lang natakot na patayin ang haring pinili ni Yahweh?" Kaya't inutusan ni David ang isa niyang kabataang tauhan, "Patayin ang taong ito." Iyon nga ang kanyang ginawa. At sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, "Ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh." Dahil dito, kumanta si David ng isang awit na pagluluksa bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonathan. Iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Juda. Nakasulat ito sa aklat ni Jaser. Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan ng mabuwal ang magigiting mong kawal. Dapat itong ilihim, hindi dapat ipaalam lalo sa Gat at Ashkelon, sa liwasan at lansangan. Kung ito ay mababatid tiyak na magdiriwang ang mga Filisteyong mga hintil ang magulang. Ang lupain ng Gilboa ang iyong mga bundok, hindi dapat ulanin, nibigyan kahit hamog. Mga bukid mo'y hindi na makakapaghandog. Pagkat sandata ni Saul ay sa iyo nadungisan, na dati-rati makintab, ngayoy balot ng kalawang. Ang pana ni Jonathan nooy hindi nabibigo, ang kay Saul na sandata ay hindi naigugupo. Si Saul at si Jonathan ay ulirang mag-ama, sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis niya'y higit pa sa agila, higit pa kaysa leon ang lakas na taglay nila. Mga kababaihan ng Israel, kayo'y magsitangis sa pagpanaw ni Saul na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotan, may hiyas na nakakabit. Ang magigiting na kawal ay nabuwal sa labanan, ganyan napansin sa burol, nang bumagsak si Jonathan. Sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonathan, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya.
ang magigiting na kawal sa labanay na buwal, ang kanilang mga sandata ay wala na ngayong kabuluhan. 2 Samuel chapter 2. Pagkaraan ng lahat ng ito, sumangguni si David kay Yahweh. Pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Juda? Tanong niya. Lumakad ka, sagot sa kanya ni Yahweh. Saan pong lungsod? Tanong ni David. Sa Hebron, sagot ni Yahweh. Kaya't lumakad si David kasama ang dalawa niyang asawa, sina Ahinoam na Jezreelita at si Abigail, ang byuda ni Nabal na taga Carmel. Isinama rin ni David ang kanyang mga tauhan pati ang kanilang pamilya. Dumating sa Hebron ang mga taga-Juda at binuhusan nila ng langis si David bilang hari ng Juda. Nang sabihin nila kay David, ang mga taga-Jebes Gilead ang naglibing kay Saul. Nagpadala siya ng mga tauhan sa mga taong iyon, dala ang pabating, naway pagpalain kayo ni Yahweh sa kagandahang loob at kabutihang ginawa ninyo sa Panginoon ninyong si Saul nang siya'y inyong ilibing. Kamtanawa ninyo ang pag-ibig at katapatan ni Yahweh at ako na may handang gumanti sa inyong kabutihang ginawa. Maging matatag at matapang kayo. Patay na ang inyong haring si Saul at ginawa na akong hari ng mga taga-Juda. Samantalang si Isboset na anak ni Saul ay kinuha ni Abner na anak ni Ner, pinuno ng hukbo ni Saul. Sila ay dinala sa Mahanaim sa kabilang ibayo ng Jordan. Dooy ginawang hari ni Abner si Isboset upang mamuno sa Gilead, sa mga Asuero, sa Jezreel, sa Ephraim, sa Benjamin at sa buong Israel. Si Isboset na anak ni Saul ay 40 taon noon at 2 taong naghari sa Israel, ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Juda. Naghari si David roon sa loob ng 7.5 taon habang siya'y naninirahan sa Hebron. Ang hukbo ni Isboset sa pangunguna ni Abner ay lumabas sa Mahanaim upang pasukuin ang Gibeon. Ang hukbo naman ni David sa pangunguna ni Joab na anak ni Zeruias ay lumabas din mula sa Hebron. Nagtagpo ang 2 pangkat sa may ipunan ng tubig sa Gibeon at magkatapat na humanay. Sinabi ni Abner kay Joab, palabasin mo ang magagaling ninyong tauhan at isa-isang makipagtigasan ng lakas sa mga tauhan namin. Mangyayari ang gusto mo, sagot ni Joab. 12 sa panig ni David ang isa-isang lumabas at tinapatan naman ng 12 Benjamita sa panig ni Isboset. Bawat isa ay kumuha ng katapat, naghawakan sa ulo at nagsaksakan sa tagiliran. Sama-sama silang nagkamatayan. Kaya ang lugar na iyon sa Gibeon ay tinawag na param ng patalim. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng mahigpit na labanan sina Abner kasama ang mga taga-Israel laban sa mga tauhan ni David. Nang araw na iyon, natalo ang hukbo ng Israel na pinangunahan ni Abner. Naroon ang 3 anak ni Zeruias, sina Joab, Abisai at Asahel. Si Asahel ay simbilis ng usa kung tumakbo. Tuloy-tuloy na hinabol niya si Abner. Lumingon ito at siya'y tinanong, ikaw ba si Asahel? Oo, ako nga, sagot niya. Sinabi sa kanya ni Abner, tigilan mo na ako, iba na ang habulin mo at samsaman ng kanyang dala. Ngunit hindi ito pinansin na Asahel. Muli nagsalita si Abner, o wag mo na akong habulin, Asahel, at baka mapatay pa kita. Kapag napatay kita, anong mukhang ihaharap ko sa kapatid mong si Joab? Ngunit hindi pa rin siya pinansin ito, kaya't patalikod niyang sinaksak ang kanyang sibat at tumago sa likod ni Asahel at ito'y namatay. Ang lahat ng nakakita sa bangkay ni Asahel ay napapahinto. Gayunman, patuloy ring tinugis ni Abner ang magkapatid na Joab at Abisai. Nang palubog na ang araw, narating nila ang burol ng ama, tapat ng Giya, sa daang patungo sa pastulan ng Gibeon. Ang mga Benjaminita ay pumanig kay Abner, nagbuo sila ng isang pangkat at humanay sa ibabaw ng burol na iyon. Sumigaw si Abner kay Joab, itigil na natin ang patayang ito, wala itong magandang ibubunga. Patigilin mo na ang iyong mga tauhan sa paghabol sa kanilang mga kamag-anak. Sumagot si Joab, saksi ko ang Diyos na buhay. Kung hindi ka nagsalita, hindi ka nila titigilan hanggang umaga. Kaya't hinipa ni Joab ang trompeta at ang lahat niyang tauhan ay huminto sa pagtugis sa hukbo ng Israel. At huminto na nga ang kanilang labanan. Pagkatapos si Abner at ang kanyang mga tauhay magdamag at hanggang tanghaling naglakad sa Araba.
Tumawid sila ng Jordan hanggang sa makarating sa Mahanaim. Nagbalik naman si Joab at hindi na itinuloy ang paghabol kay Abner. Nang tipunin ang kanyang hukbo, nalaman niyang kulang ang 11 ang kanyang mga tauhan, bukod pa kay Asahel. Sa panig naman ng mga Benjaminita na pinangunahan ni Abner ay 360 ang napatay. Inilibing nila si Asahel sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem. Magdamag na naglakad ang mga tauhan ni Joab at mag-uumaga na nang dumating sila sa Hebron. 2 Samuel chapter 3. Tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni David at ng angkan ni Saul. Lumakas ng lumakas ang pangkat ni David samantalang patuloy namang humina ang angkan ni Saul. Samantalang nasa Hebron, ito ang naging anak na lalaki ni David. Ang panganay ay si Amnon na anak niya kay Ahinoam, si Kweliab ang sumunod na anak naman niya kay Abigail, ang balo ni Danabal. Ang ikatlo ay si Absalom na anak kay Maaka na anak ni Talmai na hari ng Geshur. Si Adonias ang ikaapat, anak niya kay Hagit. Ang ikalimay si Saphatias, anak niya kay Abital. At ang ika-anim ay si Itriam, anak niya kay Egla. Ang mga ito ang naging anak ni David sa Hebron habang naglalabanan ang mga pangkat ni Saul at David. Si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. Minsay pinagsabihan ni Isboset si Abner, "Bakit mo sinipingan si Rizpah, ang anak ni Aya, ang asawang lingkod ng aking ama?" Nagalit si Abner sa sinabing ito ni Isboset at sumagot siya, "Anong palagay mo sa akin, isang taksil, isang lihim na tauhan ng Juda? Hanggang sa araw na ito'y tapat ako sa sambahayan ng iyong amang si Saul, sa kanyang mga kapatid at mga kaibigan. Maging ikaw ay hindi ko ipinagkanulo kay David. Bakit pinagbibintangan mo ako sa babaeng ito? Saksi ko ang Diyos. Tulungan sana niya ako upang maisakatuparan ang pangako ni Yahweh kay David na maalis ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at maitatag ang paghahari ni David sa Juda mula sa Dan hanggang Beersheba." Hindi nakasagot si Isboset dahil sa takot kay Abner. Nagpadala si Abner ng mga sugo kay David sa Hebron at ito ang pinasabi, "Kanino nga ba ang lupaing ito? Makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapaisayo ang buong Israel." Mabuti, tugon ni David, "Papayag ako sa isang kondisyon. Hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nadadala rito si Mikal na anak ni Saul." Samantala, nagpadala rin si David ng mga sugo kay Isboset at ito naman ang ipinasabi, "Dalhin mo sa akin si Mikal, ang napangasawa ko bilang kapalit ng 100 balat ng pinagtulian ng mga Filisteo." Kaya't pinahiwalay ni Isboset si Mikal sa asawa nito kay Paltiel na anak ni Lais. Sumama si Paltiel hanggang Bahurim at habang daay umiiyak. Ngunit ang lalaki pinabalik ni Abner at hindi ito nakatutol. Nilapitan ni Abner ang pinuno ng Israel at sinabi, "Matagal nang hinahangad ninyong maging hari si David. Dumating na ang panahon upang matupad yan. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya, sa pamamagitan ni David, ililigtas ko ang buong bansang Israel mula sa kamay ng mga Filisteo at iba pa nilang mga kaaway." Kinausap din ni Abner ang lipi ni Benjamin. Pagkatapos, nagpunta siya sa Hebron at sinabi kay David ang pinagkasunduan ng mga Israelita at ng lipi ni Benjamin. Nang tanggapin ni David si Abner, may kasama itong 20 tauhan. Hinandugan niya ito ng isang salo-salo. Sinabi ni Abner kay David, "Ngayoy lalakad na akong upang ihandog ng buong buo ang Israel sa iyong kamahalan. Magpapasakop sila sa iyo at maghari kayo sa kanila ayon sa iyong kagustuhan." At mapayapang pinalakad ni David si Abner. Pagkaalis ni Abner, dumating naman mula sa pagsalakay ng mga kawal ni David sa pangunguna ni Joab. Napakarami nilang nasamsam na dala. Nalaman agad ni Joab na si Abner ay nagpakita sa hari at pinayagan itong umalis ng payapa. Pinuntahan agad ni Joab ang hari at sinabi, "Bakit po ninyo ginawa ito? Naparito na nga si Abner ay pinakawalan niyo pa. Ngayoy wala na siya. Hindi ba ninyo kilala si Abner? Naparito siya upang pagtaksilan kayo. Gusto lamang niyang tiktikan ang inyong mga ginagawa." Pagkatalikod sa hari, ipinahabol agad ni Joab si Abner. Inabutan nila ito sa may balon ng tubig sa Sira.
Hindi alam ni David ang mga nangyayaring iyon. Nang maibalik na sa Hebron si Abner, tinawag ito ni Joab sa may pintuan ng lungsod at kunwari mag-uusap lang sila ng sarilinan. Dito niya isinagawa ang paghihiganti sa pagkamatay ng kapatid niyang si Asahel. Sinaksak niya sa tiyan si Abner at ito'y namatay. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, "Ako at ang aking kaharian ay walang sagutin sa harap ni Yahweh sa pagkamatay ni Abner." Dapat itong panagutan ni Joab at ng kanyang sambahayan. Ang kanyang sambahayan sana'y huwag mawalan ng mga baldado, may sakit na tulo, sakit sa balat na parang ketong, mapapatay sa labanan o mamamatay sa gutom. Ngunit sa ganoong paraan, ginagantihan ng magkakapatid na Joab at Abisai si Abner dahil sa pagpatay nito kay Asahel sa labanan sa Gibeon. Iniutos ni David kay Joab at sa lahat ng kasama nito na punitin ang kanilang mga damit at magsuot ng panluksa bilang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abner. Pati ang Haring David ay nakipaglibing din nang si Abner ay ilibing sa Hebron. Umiyak ng malakas ang hari at ang mga taong bayan. Ganito ang awit pagluluksa ng hari. "O Abner, dapat ka bang mamatay gaya ng isang tulisan? Ikaw naman ay malayat walang gapos ang mga kamay. Mga paa mo na may hindi natatalikanan, ngunit ikaw ay namatay sa kamay ng mga tampalasan." Pagkarinig nito'y muling tumangis ang mga tao. Hinimok nila si David na kumain. Kahit bahagya, ngunit sinabi nito, "Isinusumpa kong hindi ako kakain kahit ano hanggat hindi lumulubog ang araw." Ang mga tao'y sumang-ayon sa nakita nilang ginawa ni David sapagkat ito'y nakalugod sa kanila, tulad ng iba pang ginawa ng hari. Noon, nalaman ng buong Israel na walang kinalaman ang hari sa pagkamatay ni Abner. Sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, "Hindi ba ninyo nalalamang isang dakilang pinuno ang nawala ngayon sa Israel? Kahit na ako'y hari, nanliit ako sa kinakinilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Zeruias. Hindi ito maaatim ng aking kalooban. Parusahan nawa sila ni Yahweh." At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito. At again, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking dalangin para sa inyo. Amen at amen.